Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano i-check kung updated na ba yung request natin for petition for change of name due to marriage sa ating PRC. So let's start! Okay, since naka-process na tayo ng request for change of last name sa PRC, ngayon ang kailangan natin gawin ay mag-antay kasi sabi nila 2 months daw yung processing period po noon. Ang kagandahan po nito ay hindi ka na po pabalik-balik na magpunta sa PRC office para lang i-check kung updated na ba, na-change na ba. Kasi you can do that online. So, yung unang process, open ka lang ng any browser and then i-type mo lang yung prc.gov.ph. So, magpapakita dyan yung website nila. I-click lang natin yan. Ayan. So, magpapakita po dyan yung ating PRC website. And then, makikita nyo doon maraming yung nasa blue line, merong about us, services, CPD, CPSP, CATS, gender and development. Ang dami pong nakalagay doon sa may blue line sa kanya. So, ang i-click lang natin dyan is yung services. Ayan. And then, magpapakita dyan under services yung mga examination, e-services application for examination, registration e-services, other e-services. So, dito tayo pupunta sa other e-services. And then, meron ka dyang pamimilian na tatlo. So, merong verification of license, verification of rating, and certification of passing and board rating. So, yung i-click natin dapat dito is yung verification of license. Okay, so once na-click na natin yung verification of license, so meron ditong magpapakita na online verification. So it's either meron ditong verification of rating, verification of license by name, verification of license by scanning, at meron ding verification of license by license number. So, mas pinipili ko kasi yung by license number kasi yung ibibigay talagang result sa yung eksaktong sa'yo na. Kasi pag by name, iba minsan meron tayong mga kaparehas ng first name tsaka last name. So, medyo hahanapin mo pa yung pangalan mo. So, dito na lang tayo, yung click na lang natin yung verification of license by license number. So, pag click na natin yung verification of license by license number, meron po tayo ditong i-fill out na profession. Isa-select lang natin, may drop down po dito. Isa-select lang natin yung professional teacher and then yung birth date and license number mo. So, kailangan mo lang i-type yung birth date at license number. Pag nalagay mo na lahat, click mo lang yung verify. Pagka-click natin ng verify, lalabas po yung pop-up dyan. Yung verification details mo, nandun na yung full name, yung profession mo, yung registration number, registration date, PIC, validity. Bale, ipapakita niya dito yung professional identification card mo. So, paano mo malalaman kung updated na? Doon sa full name mo, kung yung pangalan mo is yung married name mo na, meaning updated na po sa system ng PRC. So, pag updated na siya, gumawa ka na ulit ng panibagong Leris account using your married name. Pero pag hindi pa siya updated, then hindi ka pa pwedeng mag-request ng new PRC ID mo. So, antayin mo lang. I-check mo lang ng i-check hanggang sa makita mong updated na sa mismong website ng PRC. Kasi tsaka lang naman tayo pwedeng mag-request ng panibagong ID with our married name kapag updated na po sa system ng PRC. Okay, so sana nakatulong itong aking tutorial for today. And please don't forget to like and subscribe.